Isang bagay na mahirap maunawaan ng tao ay ang malasakit at pagmamahal ng Diyos. Totoo ba na nagmamalasakit ang Diyos? Totoo ba na mahal niya ang tao? Ano ang katunayan na nagmamalasakit siya at mahal niya ang tao? Mula po sa Isaiah 62 verse 6 sabi po dito, naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalaala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Ang paglalagay ng bantay ay hindi gagawin kung hindi mahalaga o importante ang babantayan. At kapatid, mula sa salita ng Diyos, ipinapaalam nito sa iyo at sa akin na mahalaga tayo sa kanyang paningin, na pinagmamalasakitan niya ang tao. Ang katunayan nito, may mga tao ang Diyos na inutusan upang manalangin para sa atin. Paano ko alam yon? Mula po sa talataan na ating binasa, na naglagay ang Diyos ng mga bantay na hindi sila tatahimik araw at gabi. Anong ibig sabihin nun? Lagi silang mananalangin, tatawag sa pangalan ng Panginoon, makikiusap, luluhod sa kanyang harapan upang sumamo. Hindi sila titigil hanggang hindi tumutugon ang Panginoon sa kanilang hinihingi, araw at gabi. Anong ipinapanalangin nila? Tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ipaalaala sa Panginoon na siya ay nangako upang kumilos ang Diyos at ibigay ang ating pangangailangan. We need to pray without ceasing. Hindi sa ating sariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Alam ko po na mahirap mag-pray dahil aagaw ito ng ating oras. But that is the only way para kumilos ang Diyos. Kung wala po tayong sasabihin sa Diyos, kung hindi po tayo hihingi sa Panginoon, wala rin po siyang gagawin. Kumikilos at gumagawa ang Diyos dahil may mga nananalangin. Kaya samahan na po kami sa pananalangin upang kumilos ang Diyos, upang gumawa ang Diyos, upang magkaroon ng pagbabago sa mundo na ating pinapanahanan. Let us pray.